Good day kayo sa'yo. Sa video ito ay magkakaroon tayo na ng full review dito sa Amazfit V5 na binigyan natin ng initial review last month. So, dahil may mga nagre-request din sa inyo ng full review at nagtatanong kung kamusta na after 1 month ng paggamit natin ito. So, ito na yung video na para sa inyong lahat na nag-iintay. So, disclaimer lang muna uli. Itong Amazfit V5 na to ay binili natin ng sarili nating pera. Kaya makakaasa kayo na magiging patas tayo kung ano man yung mga sasabihin natin dito sa ating full review. So babalikan lang natin yung naging initial review ko noon. So dati, ang mga pangkaraniwan naman na naging problema ko dito is yung mga data na humihinto. Noon dun sa pacing tsaka dun sa heart rate. So ngayon, after a month, and then nagamit ko din siya sa dalawang races ko noong December 10, 16 kilometers. And then December 17, 21 kilometers. So masasabi ko na kahit isa dun sa mga runs na yon, mga races, is hindi siya sumablay. So para sa akin, yung dati na nagiging issue niya is totally wala na hanggang ngayon sa moment na to. Ngayon ay January 7 kung binibidyo. So hanggang kanina, nag-long run pa kami kanina. Ito yung gamit ko. So wala na yung ganung issues. Malamang is sa update nila, malamang doon na nila na-fix yung mga ganung problema, yung mga data issues doon sa software. Para sa akin, isa pa sa medyo drawback dito sa relo na to is yung pagkakaroon niya ng maliit na digits, lalo na sa running. So, although mas malaki yung screen niya kaysa dun sa mga ibang model na BIP 3 series, so still mas maliit yung digits niya pag gagamitin mo siya sa running. Gaya ko, syempre alam niyo naman na nakasalamin ako pag tumatakbo, di ba? Pero dapat yun, makikita ko na. Kaso pag medyo mabilis talaga yung pacing mo, tas nagsiswing syempre ng konti yung kamay mo, so hindi ko talaga siya ganong makita. Lalo na pag yung, syempre, sa races, gabi. So, syempre may ilaw naman siya, di ba? Pero still hindi ko ganong makita. Pero, sa isang banda, alam niyo kung ano yung nakakatulong doon sa pictures nitong relo na to. Nagsasalita kasi to. So, meron siyang voice na nagsasabi kung anong distance ka na, tsaka ano yung pace mo doon sa kilometer na yon. So, doon sa race, sobrang naging malaking tulong yun para sa akin. Kasi hindi ko na kailangan tingnan yung relo ko. So, anong nangyayari? Pag tumatakbo ko, so nakapokus na lang talaga ako sa relo. Kasi, sa totoo lang, pag yung tingin ka ng tingin sa relo mo, nakakabawas din yun ng focus, and then, syempre medyo nakakabagal din yun. Unlike dun sa hintayin mo na lang kung ano yung sasabihin ng relo mo. Minsan pag dahil sinet ko talagang mas malakas malakas yung voice niya. So, dinig ko siya. So, yun. Para sa akin, nakatulong talaga siya doon sa dalawang races. Actually, sa totoo lang, dati, di ko na-appreciate yung may nagsasalita. Di ba dati may mga apps sa cellphone, Strava yata yung ako nagkakamali. Nagsasalita yun, di ba? Tapos parang hindi ako natutuwa, hindi ko trip yung ganun. So nung dito na, since meron niyang ganun, tapos nun ko nalaman na napakalaking tulong pala talaga niya pag may nagsasalita siya, tapos yun niya, hindi mo na kailangang tingnan yung relo mo kada kilometers. So yun, isa yun sa mga magandang features nitong relo to. Ang isa nang din sa drawback na still na hindi ko gusto is yung strap. Hindi ko lang ito binanggit dati. Kasi akala ko, pag ginamit ko lang siya ng ginamit, yung rubber material niya is hindi na ganun magiging parang hassle ikabit. Baka ako medyo dudulas na siya or ano. Kasi actually ang issue sa akin ay ito, yung dito. Kasi itong dulo, pag iyanong sa wrist mo, papasok mo siya, tapos doon mo siya ilulup. Wala na siya nung dati sa mga conventional na parang yung maliit na goma na doon mo sinusuksok yung strap ng dulo. So ito ay wala nun. So tuwing ikakabit ko siya sa payat kong wrist, napaka-hassle niya. Ang tagal ko siya bago maisuksok, promise. Na dito na minsan tutusok mo, didiin mo pa siya. So para sa akin hassle yun. Hindi mo naman siya kasi pwedeng luwagan kasi yung heart rate monitor nito sa likod, ang kailangan dito is lapat doon sa balat mo. So hindi pwede na luwagan mo tapos saka mo isuksok. So mali yun.
So, ang naisip ko solusyon is bumili na lang tayo ng aftermarket na strap na meron yung dati na parang yung sa nakasanayan natin na sinusuksok. Mas okay yun para sa akin. So, yun. Ang isa pa na dapat natin na lang siguro ingatan is yung screen. Kasi, sa pagkakasubo ko, yung screen is hindi naman siya glass eh. Parang plastic lang din siya. So, napaka-prone niya sa gas-gas. Tapos, syempre, kung iniisip nyo na bumili kayo ng parang clear na housing na isasalpak nyo rito, nagawa ko na yun. Ito. So, isang gamit ko lang siya, tinanggal ko na siya. Kasi once na nagpawis na yung wrist mo, syempre mag-moist siya sa loob. So, hindi mo siya mapapakinabangan, hindi mo makikita gano'n yung digits. Makita mo man, so parang may labo, parang may ulap. So wala, tinanggal ko rin. Kaya yung mga makakaisip na bumili nun, para sa akin, hindi siya very usable. Pwede lang siguro kung panlakad lang na hindi ka magpapawis, para hindi siya mag-moist. Pero kung kagaya ko na sa running ko talaga siya gagamitin, hindi na. So ito, nga pala din, share ko lang din na after ng initial review ko nun, yung isang relo ko na Amazfit Pace, yun yung sinundan nito dahil nagloko na yun dati. So, happily, siguro naayos yung baka nagkaroon siya ng data issues din. So, gumagana na siya uli. So, may time ngayon na sinusuot ko sila ng sabay. So, may mga stats naman tayo nun. Papakita natin yan sa screen. So, isa sa kanan, isa sa kaliwa. So, para sa akin, kaya ko naman ginagawa, gaya nung nakaraan, di ba ginawa ko rin yun sa Apple Watch, sa Ultra. Yun naman, Apple yun. So, ito, dahil sabi ko, same brand naman sila. So, sa tingin ko, dapat, medyo hawig na sila, syempre, ng, kunwari, sa heart rate, o kung ano man. Dahil kahit pa paano, isang company lang gumawa ng pares na relo. So, yun, okay naman. Kung magkaroon man ng difference, konti na lang, kunwari, 1 or 2 bits na lang yung pinagkaiba, pero still okay na yun. Sa pacing, sa subo ko, medyo mas mabagal yung pacing ng pace na relo. Pero by lang, konting diferensya lang, okay lang yan. Hindi naman siya malaking, kunwari, isa 430, isa 450, hindi naman ganun. Konti lang. Ilang segundo lang yung diferensya. Still okay pa rin. Yung battery life naman, hanggang ngayon, solve ako sa battery life nito. Sa totoo lang, napakadalang ko i-charge. So, syempre paggagamit ko sa umaga, sa pagsaran, kasi wala naman ako pag uwi ko sa bahay, dito na ako sa bahay, pagkas ng takbo. So, hindi ko naman ito dinadala dun sa bukid dahil hindi naman ako nagre-relo sa bukid. So, yun, okay yung battery life niya, mahaba. Kahit ginagamit ko sa mga long run, tapos, sulit siya, maganda yung battery life niya. Yun na lahat yung mga konting cons na nakita ko. Pero still, is para sa akin sulit siya dun sa presyo niya na mabibili natin siya ngayon. Bali, ang final na masasabi ko is sulit na sulit talaga siya dun sa presyo niya. Saka yung mga issues dati na na-encounter ko, alos wala na yun. Ang natira na lang talaga is yung connectivity niya sa GPS sa umpisa. Yun na lang naman. And then the rest, wala na. So yun, sana nakatulong sa inyo yung full review natin ng Amazfit V5. Doon sa mga naghihintay ng full review, ito na po yun. Maraming po salamat doon sa mga nagtatanong at nagko-comment. Dahil natutuwa ako kasi yung interest nyo at dun sa pagtitiwala nyo na sasagutin ko ng maganda at ng tama yung na-experience ko rito handon. Kaya maraming salamat sa inyo. So yun, sana patuloy nyo akong suportahan. Paki-subscribe yung channel natin, paki-like. Tapos mag-comment din kayo kahit anong may mga tanong kayo dahil nagre-reply naman tayo dyan. Tapos paki-share na rin yung mga videos natin para sa iba, sa mga kaibigan nyo, para lumaganap yung running community natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa lahat.